Ipinatawag na rin si Senador Chis Escudero ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, gayon din ang 4 pang dating opisyal ng DPWH. Ang isa sa mga opisyal ay nagsuko ng sasakyang hanggang 35 million pesos ang halaga. At nakatutok live si Joseph Moro. Joseph! Vicky, ito yung 30 to 35 million pesos na luxury vehicle na itinurn over nitong si dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission Independent Commission for the Infrastructure or ICI. At katabi nito, Vicky, yung isa pang luxury vehicle din na 12 million pesos naman na itinurn over din ni Hernandez sa ahensya. Ikalawa ito sa 3 luxury vehicle ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez na ipinangako niyang isusuko sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Isang Lamborghini Urus na ayon sa website ng kumpanya, ang mga Urus ang kauna-unahang sports utility vehicle sa mundo. Ang halaga nito 30 to 35 million pesos. Ibinigay ni Hernandez kay ICI Chair at dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. ang susi ng sasakyan. Hindi na nagpa-unlock ng panayam si Justice Reyes at si Hernandez. Ayon sa abogado ni dating DPWH 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, yung pagsusoli niya ng kanyang mga luxury vehicle, 2 na to ngayon. Nung Friday, GMC 12 million at ngayon Lamborghini na 30 to 35 million ay wala raw hinihinging kapalit sa gobyerno. It's the right thing to do. May mga mamahaling motorsiklo pa si Hernandez na ang sabi ni ICI Advisor at Baguio Mayor Benjamin Magalong ay isusoli, pero ayon sa kampo ni Hernandez ay pag-uusapan pa. Sir, all you said all? Lahat? Ilan yung susoli niya? Meron yung binanggit niya. Yung GMC, at may mga motor pa siyang isusoli. Mayor, yung Ferrari nandito na ngayon. Alam na namin kung saan ang location, kaya lang hindi ma-start. Kaya kailangan may dadalhin na kwan doon eh. Kasi kwan pala yun eh. Parang hybrid siya. Hindi ma-start kaya hindi nila madala rito. Pero makukuha na namin yun. Hindi pa namin napag-uusapan with regard to that. Sinabi na dati ng ICI na ipasusubasta ang mga isinukong luxury vehicles. Ngayong araw, ang mga itinuturong mga nasa likod ng kickback mula sa budget ng mga flood control projects ang ipinatawag ng komisyon. Sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant Engineer Hernandez at Assistant Engineer JP Mendoza. Ipinatawag din si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na umanin naglako ng mga insertion sa National Expenditure Program ng DPWH kay Senador Tito Soto. Tumanggi silang magbigay ng panayam sa media. Si Alcantara halos 2 oras na humarap sa closed door na pagdinig ng ICI. Pero wala pang inilalabas na pahayag ang komisyon tungkol sa naging testimonya ng 4. Ipinatawag din sa pagdinig si dating Senate President Chis Escudero. Si Escudero at si Ako Bicol Party List Representative Saldi Co ang itinuturo ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na nasa likod ng manomalya umunong insertion sa 2025 budget. Yan ay klarong paglilihis. Nakahanda kaming ipaliwanag yan kung sakasakali. There were no insertions? Amendment sa pinapanukala ng mga miyembro ng Senado. Amendment sa pinapanukala ng mga miyembro ng Kongreso. Si Congressman Puno hindi sa bahagi nga ng Kongreso pa nung panahon yun. Kaya hindi ko alam kung saan siya nagagaling. Itinanggi din ni Escudero na may small committee sa BICAM. Sir, when the ICI asks you, is there a small committee that inserts flood control projects? Wala at hindi ako bahagi noon at hindi flood control projects dahil ang alam kong komite ay nagre-reconcile ng pagkakaiba ng dalawa. Vicky, dumating din dito sa ICI itong si House Speaker Faustino D. Bitbit yung mga dokumento ng House Infrastructure Committee. Ipinatigil na kasi ng House ng kanilang pagdinig at ipinauubaya na lamang nila ito sa ICI. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro.